Hi. Hello. Yan. Okay ba yung ating audio? Yan. Okay na po ba yung audio natin? Sandali, Okay, wait lang. Yan. Okay na po ba yung audio natin, guys? Yan. Yan. Okay na yung audio natin. Check lang natin kung okay yung audio. Wait. Yan. Check natin ang audio. Okay naman siya. Okay naman ang audio natin. Yan, okay ang ating audio. Yan. Yan, okay naman ang audio natin. Dali, Wait. Wait. Okay. 6:12. Okay. Saglit lang guys ano lang tayo, share lang natin yung ating live, no? Share lang natin sa ating newsfeed. Kayo din po. Paki-share na rin po ninyo sa newsfeed, no? Paki-share niyo po. Share lang natin sa ating newsfeed, no? Saglit po, guys. Yan. Yan. Okay. Tapos, share din natin sa ating dito sa ating group. Share tayo sa ating at least 5 group man lang, no? Share natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Okay, yan. Okay na mga kaibigan, no? So, na-share na natin. So, yung pag-uusapan nga po natin, guys, ay ito po, no? Yung pagre-resign na nga po ni Speaker Martin Romualdez, no? Mga kaibigan. So, eto guys, no? Papanood ko po sa inyo yung isang interview kay Dong Puno. Kilala naman siguro si Dong Puno, mga kaibigan, no? Siya po ay sandali iyan na lang natin. Siya po, mga kaibigan, ay deputy speaker, no, ng buong kongreso. Siya po ay leader po, no, ng NUP, National Unity Party, no, NUP. At ito po, mga kaibigan, si Dong Puno, napakatagal na po nito na politiko, no? Pero lately ay nawala po siya sa politika. Private citizen po siya, no? Tapos bigla po sabi niya kasi gusto niyang tumulong ulit, no? Lalong-lalo na nakita daw niya na merong mga issue ng korupsyon, no? Patungkol sa mga flood control project. Kaya naisipan niya na tumakbo muli para makatulong sa ating bansa. So, ito po sinabi po niya dito, mga kaibigan, no? Kayo na lang po ang makinig patungkol po ito, interview sa kanya ni Karen Davila.
Patungkol po ito kay Speaker Martin Romualdez, no? Yun po sa pagre-resign po ni Speaker Martin Romualdez. Yan. So, papanood ko po sa inyo guys, no? Okay. The reason for his stepping aside is precisely because he wants to address and face all of this. Okay, so I think I'm not painting anyone as a victim here. I was just addressing that issue in terms of propaganda. No? I mean that when he is attacked, he doesn't always answer. So that is why he doesn't always answer. So that is why he gets blamed for some things that are really not his fault. Now, as to the things that are his fault, I guess that is why he is stepping aside now and not just going on leave so that he can face it. No, and I think it's good that he will face it. All of these things, But why won't the insertions in the 2025 budget, why won't it be his fault? I mean, doesn't the buck stop with the leader? I Diba, think, ano nang tinuturo natin, sir? well, here's the process of budget. As I explained earlier, the House version did not have the insertions. It went to the Senate. The Senate and the Congress had a bicameral committee. The bicameral committee was composed of many representatives. Then they decided to make it a small committee. The small committee was 4 people. Okay, Senate President Chis Escudero, Speaker Romualdez, Senator Grace Poe, and Congressman Saldico. Oh. That was the small committee. The small committee went into their meetings. This is where the insertions were put in, by the way. Yun. So nandun po siya. No, the speaker did not attend those meetings. Senator Grace Poe was not allowed to attend most of those meetings. It ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones that actually penciled in whatever needed to be penciled in at the end. And currently, if you look at the budget, there are 20,000 DPWS projects, 20,000. So, it takes a lot of, real painstaking work to do it. But it was the two that actually finalized those things. And that is what I'm saying, did not come to light until just recently. Since the situation everybody knew was the case as early as January. So now, Congressman, so is it right to say that Zaldico and are you saying Chis Escudero are frankly to blame yes, for the 2025 budget? yes. Because then the version that they sent back to the House already included all the insertions. So, ayan yung mga kaibigan, no? Yung small committee, mga kaibigan, ay 2 na lang ang nag-usap. Supposed to be, dapat nandun si Speaker Martin, si Grace Poe, si Saldico, si Chis Escudero, pero si Speaker Martin wala po. Si Grace Poe, hindi siya allowed din na umattend, hindi siya pinapunta, at ang pumunta lang ay si Chis Escudero at saka si Saldico. Kaya yun po sinasabi ni Representative Puno, kung titingnan natin, ang merong kasalanan patungkol doon sa mga insertions ay si Chis Escudero at saka si Saldico, hindi si Speaker Martin. No? Kaya nga po si Speaker Martin Romualdez ay malakas ang loob, no? Malakas ang kanyang loob para harapin ang lahat ng ito dahil hindi po siya guilty. Alam po niya na wala siyang kasalanan. O sasabihin, siya yung speaker siya eh. Oo, speaker nga, 'di ba? So, nung ang budget ay ipinasa nila sa Senado, walang bawas ang PhilHealth. Mataas ang DepEd kaysa sa DPWH. At walang tinanggal kahit ano, no? Maayos ang budget. Galing sa House of the Representatives, maayos ang budget ng dinala sa Kongreso, sa Senado. Ngayon, nung andyan na yung BICAM, meron ng small committee, at ang nag-usap na lang, ang natira na lang, ay si Saldico at saka si Chis Escudero. Doon na ngayon, sila ngayon ang nag-finalize ng budget. Yan yung sinasabi ni
ni Deputy Speaker Puno na kung titingnan natin, ang may kasalanan talaga ay si Chis Escudero at saka si Saldico. Tinanong dyan si Karen Davila, tinanong dyan ni Karen Davila, bakit hindi nagsasalita si Speaker Martin? Bakit hindi siya nagpapaliwanag? Ang sinasabi ni Puno ay, alam naman si Speaker Martin, ang sinasabi lang niya palagi ay, hayaan mo na, ko to dahil, di ba, katulad ng mga Marcos, 'di ba? Grabe yung ginawa sa mga Romualdez, katulad sa mga Marcos, no? Sa mga nagdaang panahon, no? Cory Aquino. Tinris yung kanilang mga kayamanan, kinuha, no? Yung kanilang mga kayamanan at lately lang pinapabalik ng Sandigang Bayan ang kayamanan ni Benjamin Romualdez, yung tatay ni Speaker Martin, no? So, ang palagi daw sinasabi ni Speaker Martin, hayaan mo na, kaya ko to dahil ganito naman yung yung kalakaran, no? I'm used to it, palaging sinasabi daw ni Speaker Martin. At alam naman natin na si Speaker Martin, hindi siya combative, no? Hindi siya yung pag may intriga, pagtatanggol ang sarili niya. Pag may intriga ay lalaban. Hindi siya ganoon hindi siya combative. Parang katulad lang ni PBBM na hinahayaan lang yung mga sitwasyon. Kaya yung nangyari ay si Speaker Martin ang biniblame. Pero kung titingnan natin, ayun, si Saldico at saka si Chis Escudero talaga ang gumawa ng mga insertions. At hindi naman dininay ni Chis Escudero, 'di ba? Hindi nag-deny si Chis Escudero. Anong sinabi ni Chis? Maliit lang naman yung 142 billion. 'Di ba? Nagsabi pa siya na maliit lang naman daw ang 142 billion. Kita mo yun hindi nag-deny. Samantalang kay Speaker Martin Romualdez, wala namang direkta na talagang walang direkta na talagang nagpapatunay na nag-insert siya. Wala. Unlike dito kay Chis Escudero na meron at hindi niya kayang i-deny. Kasi totoo naman talaga. At nakikita yung pangalan niya dun na siya talaga. At saka kasama din si Saldico ang talagang nag-insert. Kaya kita nyo, si Saldico pauwiin dito yan. Di ba? Tinanong si Sandro. Si Congressman Sandro Marcos, tinanong siya, ano na mangyari kay Saldico? Pauuwiin si Saldico. At pahaharapin siya. Kailangan siyang humarap. At kapag hindi siya umuwi, matutulad siya kay Tibes. Diba? Mga kaibigan, ganito kasi yan Ganito yan Simple lang mga kaibigan. Ang may kasalanan, takot humarap sa mga investigasyon. Parang si Sara Duterte. May kasalanan. Alam ni Sara na may kasalanan talaga siya sa confidential funds. Kaya takot siya sa trial. Speaker Martin Romualdez. Kita mo, hinaharap ito ni Speaker Martin Romualdez. At ang sabi niya, haharap siya sa independent commission na yan. Kahit saan haharap siya. At lilinisin niya ang kanyang pangalan. Yan ang tao na walang kasalanan. Yan ang tao na kumpiyansa na wala siyang kasalanan. Malinis ang konsensya. Yan ang tao na alam niya, malinis ang konsensya niya, kaya kaya niyang humarap sa kahit mang investigasyon. Pero si Sara, wala. Alam kasi ni Sara na talaga siya ay nangurakot, nagnakaw. Alam ni Sara na siya talaga ay magnanakaw. Kaya hindi niya kayang humarap sa kahit anong trial. Di ba? Pumunta siya sa Congress. Budget hearing
budget hearing yon sa OBP. Budget niya. Nanghingi siya ng budget. Pag tinatanong siya patungkol sa confidential funds, ang dami niyang alibay. Hindi siya sumasagot. Until now, hindi niya nasasagot kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba? May kasalanan eh. Alam niya na magnanakaw siya. Magnanakaw. Tingnan mo itsura ni Sara ngayon. Nananaba lalo. Yung mukha niya ang taba-taba. Kain ng pera na galing sa taxes ng taong bayan. Hindi na nahiya ang kapal-kapal ng mukha. Nananaba. Ang kapal na ng katawan. Dahil sa katakawan, sa pera, na hindi naman sa kanya. Diba? Tapos kubra ng sweldo. Kita mo kubra ng sweldo na hindi naman nagtatrabaho. Ang kapal ng mukha. Diba? Yan ang totoo. Makapal ang mukha. Walang delikadesa. Pero ito si Speaker Martin Romualdez, pakikita mo talaga na wala siyang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya. Kita mo nasa kanya ang number. Hindi siya pinagre-resign ng Kongreso. Hindi rin siya pinagre-resign ng Pangulo. Pero nag-resign siya dahil sa delikadesa. At ang sabi niya, kailangan kong linisin itong, yung pangalan niya at yung Kongreso na nadadrag sa putik. Yan ang tao na malinis ang konsensya. Haharap kahit sa ang investigasyon. Diba? Kaya, mga DDS walang panama ang Inday Lustay ninyo sa aming Speaker Martin Romualdez. Dahil si Speaker Martin Romualdez hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang pagiging speaker, nandun pa rin ang kanyang dignidad. Hindi nawala. Pati ang kanyang prinsipyo. Pero si Sara, magnanakaw. Alam niyang magnanakaw siya. Kaya lahat ng paraan para hindi matuloy ang kanyang trial, gagawin niya. Ginawa niya ang lahat ng paraan. Pumunta sa Supreme Court 2 beses para ipadeklara na unconstitutional. Nagbayad. My God. Ang kapal ng mukha. Alam kasi niya na talaga kukondik siya dahil napakatibay ng mga ebidensya. Alam kasi ni Sara na wala siyang kawala dahil sa sobrang tibay ng ebidensya na siya ay nagnakaw. Hanggang ngayon, ilang taon na ang nakakalipas, hanggang ngayon hindi niya kayang ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos dahil siya ay magnanakaw. Pinapakain niya ang mga anak niya galing sa nakaw, kawatan. Pinapalamon niya ang mga anak niya galing sa pagnanakaw. Diba? Magnanakaw. At hanggat hindi siya nag-undergo ng trial, mananatili siyang magnanakaw sa isip at sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Hindi malilinis kahit kailan ang kanyang pangalan. Pero kay Speaker Martin, willing siyang harapin lahat. Pwedeng malinis, pwedeng luminis ang pangalan ni Speaker kasi haharapin niya lahat. And in fact, wala namang ebidensya na talagang direct evidence na nagtuturo sa kanya. Puro lang, sabi ni para daw to kay Speaker. In short, dinawit ang pangalan. Kaya ito si Speaker Martin, merong
merong malaking tsansa na ang kanyang pangalan ay malilinis dahil sa investigasyon na to. Pero si Sara Lustay, hanggat hindi siya nag-undergo sa trial, marumi siya. Marumi. Basura. Putik. Mas mabaho pa sa kanal. Mabaho pa sa inodoro. Yan si Sara. Hanggat hindi siya nag-undergo sa trial, sa impeachment trial, mabaho siya. Tae. Isa siyang putik. Basura. Inuud na nakakadiri. Magnanakaw. Yan, magnanakaw. Diba? Magnanakaw ang Sara niyo. Pero ang speaker namin, ang speaker Martin Romualdez namin, haharapin ang lahat. Nag-resign para harapin ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Yan ang taong matapang. Yan ang taong malinis ang konsensya. Alam kasi niya wala siyang kasalanan eh. Kapag wala ka kasing kasalanan, kaya mong humarap sa lahat. Balibaliktarin man ang mundo, balibaliktarin man ang tanong sa'yo, kaya mong sagutin dahil wala kang kasalanan at ikaw ay inosente. Di ba? Pero si Sara, wala. At saka wala pang ang delikadesa eh. Siya pa ang may ganang magtanong tungkol ngayon sa korupsyon. Siya pa ang may gana na magsabi na mabagal daw si PBBM. Ayun, ano nangyari sa kanya? Oh, sunog na sunog siya. Kayo si Claire Castro. Sinabihan siya na manalamin muna dahil sa panahon ng tatay niya. Yung tatay niya mismo umamin na hindi niya kayang tuldukan ng korupsyon. Kaya nga sinabi ng tatay niya, maghanap kayo ng cause. Ay, nako. Alam niyo ba sa totoo lang ang nararamdaman ko kay Sara, awang-awa din ako sa kanya eh. Nakakaawa. Kasi yun bang tuwing meron siyang mga patama, tuwing binabatikos niya si PBBM at ang gobyerno, bumabalik sa kanya. Pag sasabihin niyang kurap ang gobyerno, ayun, sinasampal siya 100 million times na yung tatay niya nagka-award 2017, the most corrupt person. In 2017, nagka-award international. Tinalo niya yung ibang mga leader ng bansa. Tapos umamin pa na maraming ghost projects. Umamin pa na mga ghost projects, sasabihin kumpleto pero wala naman talaga. Pero wala siyang napakulong kahit isa. So, sabi niyo si Claire Castro, manalamin ka muna at tingnan mo yung panahon ng tatay mo. Pahiya. My God. Tuwing nagsasalita siya, talagang pahiya siya. Talagang tuwing nagsasalita siya, para lang siyang yung bang nagsasalita pagkatapos hindi man lang niya tinitingnan or inaalala kung ano yung nangyari sa panahon ng tatay niya. Kaya ang resulta, siya yung napapahiya. Di ba? Ay, naku, nakakaawa. Nakakaawa talaga. Nakakaawa talaga yung Sara niyo, no? May ano pa si Yusek Claire Castro. Meron pang ang laki-laki ng nakaprint.
Saan ba, saan ba yun ah? Sabi ko, grabe talaga to si Yusek Claire. Oh. Masyado niyang pinapahiya itong si Sarah. Grabe. Talagang pinapahiya niya talaga sobra-sobra. Grabe si Yusek Claire. Yan. Pahiyang-pahiya talaga si Sarah eh, kay Yusek Claire eh. Ito yata yun eh, ito yata. Ayan. May resibo. Yan o, may resibo. Resibo, Nation, brought to you, Attorney Claire Castro. Duterte. Sabi ni Duterte, I am also corrupt. In speech before the Philippine-Chinese Charitable Association, President Rodrigo Duterte has admitted that he is also corrupt. Ang laki-laki ng resibo. Pinaprint ni Attorney Yusek Claire Castro. Na-insulto na naman. Ay, nako. Kawawa naman talaga. Love and peace. Kawawa naman mga irong DDS dito kung umiiyak parang daig mga bata. Lakasan pa iyak. Ang laki ng resibo ni Yusek Claire Castro. Grabe. Galit na galit yung mga DDS eh. Pinaprint. Ang laki ng... Ang galing-galing mang asar. Ang galing talaga mang asar ni Yusek Claire Castro, mga kaibigan. Grabe ha. Pwede namang magpa-print ng ganito lang eh, no? Yung bawa ganito lang. Pwede naman siyang magpa-print na ganito lang eh. Ganito lang kalaki. Oh. Ganito lang kalaki, di ba? Pwede naman. Kaso si Yusek Claire Castro talagang ang laki ng papel. Ang laki ng papel mga kaibigan ng pinaprint niya. Nakalagay dito. Yan o. Yung sinabi ni Duterte. I am also corrupt. Ang sabi niya, madami din akong nanakaw. Kita mo? I am also corrupt. In a speech before the Philippine-Chinese Charitable Association, President Duterte has admitted that he is also corrupt. Yung bang tipong yung bang tipong simple lang sa'yo ang pagiging corrupt, inaamin mo pa. In May 2016, Trillanes filed a plunder case against Duterte before the office of the Ombudsman due to the latter's alleged unexplained wealth, including the 2.4 billion that flowed into his bank accounts and the alleged hiring of 11,000 ghost employees, which according to Trillanes could be one of Duterte's source of unexplained wealth. Lahat ng korupsyon eh, nandito eh, Duterte administration.
Grabe 'no, mga kaibigan. So, talagang talagang ano talaga siya guys, lahat ng sinasabi ni Sarah, lahat ng sinasabi ni Sarah bumabalik sa kanya. Ah, so, nag-resign po si Speaker Martin Romualdez kasi siya po ay merong delikadesa, 'no? Delikadesa. Kasi ayaw ni Speaker Martin Romualdez na yung yung bang kapag siya ay, halimbawa iimbestigahan, kasi dinadawit yung pangalan niya, iimbestigahan. Tapos dahil siya ay powerful, dahil siya ay speaker sa Congress, ay medyo medyo mangingimi sila na imbestigahan. Kasi gano'n 'yun, may mga courtesy, na mga ano 'yan, ng mga kumbaga mga kalakaran, na kapag, "Oh, Speaker of the House, 'wag niyong anuhin, 'wag niyong anuhin 'yan, 'wag niyong imbitahan." May mga ganyan, eh. So, ang ginawa po ni Speaker Martin para hindi po magkaroon ng gano'n, 'no, para ang tingin po sa kanya ay simpleng tao lang, nag-resign po siya para maharap po niya, 'no, at hindi po mahirapan na imbitahin siya kung kahit sino man, hindi po sila mangingimi na imbitahin si Speaker Martin Romualdez kasi ordinary na lang siya na speaker at hindi rin mapaghihinalaan na, ay, powerful 'yan, tiyak aanuhin lang niya yung investigasyon, gagantuhin lang niya, alam mo na yung sasabihin na lulutuin ganyan-ganyan, kasi powerful 'yan, Speaker of the House. So, out of delikadesa at para na rin, maging maayos yung kanyang pagsagot sa lahat ng mga akusasyon, ay nagpasya siya na mag-resign na lang, mag-resign, 'no? Para po talagang masagot niya ang lahat ng katanungan. So, malaking-malaki po ang pagkakaiba, 'no, kasi si Sara Duterte ang daming binabato, pinagre-resign din kasi ang daming binabato sa kanya. Dapat meron na siyang trial, pero pinipigilan niya, ginawa niya ang lahat para pigilan ang trial kasi nga may kasalanan siya at alam niya na makukulong siya at alam niya na mako-convict siya. Kaya lahat ng paraan ginagawa niya para pigilan, kasi nga may kasalanan si Sara. Pero pagdating kay Speaker Martin, alam ni Speaker Martin na wala siyang kasalanan kaya hinaharap niya lahat ng 'to ng buong tapang. Alam kasi niya na wala siyang kasalanan, 'di ba? Hmm, 'yun. Kapag kasi totoo ang binabato sa'yo, hindi ka talaga haharap, magtatago ka at kung hindi ka man magtago ay haharangin mo lahat, mga trial haharangin mo. Alam mo dapat nga kasama dapat 'to kung si Sara Duterte ay, hindi talaga makaharap sa trial, dapat isama na 'to sa sa investigasyon kasi korapsiyon din 'yan, eh. Korapsiyon yung ginawa niya, eh, at maraming ebidensya, 'no, korapsiyon 'yun, eh. Oh, hanggang ngayon nga hindi nga niya masabi kung sino si Mary Grace Piatos, 'di ba? Hanggang ngayon hindi niya mapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, 'di ba? Kasi hindi naman niya talaga kilala si Mary Grace Piatos, kasi wala naman talaga si Mary Grace Piatos. Imbento lang nila, 'di ba? 'Yun ang katotohanan. Oh, 'di ba? Hmm, that's the truth and nothing but the truth. Okay. Ito, ito. Mababawi
Nabibigyan ng pamahalaan ng 65 milyong piso mula sa 38 paaralang kabilang sa umano'y maanumalyang Senior High School Voucher Program. Ayon sa Malacanang, hinahabol pa ng Education Department ng 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para maka-avail ng voucher. Pinuri ng Malacanang ang malaking papel ni Education Secretary Sani Angara para mabawi ang 65 million pesos at maimbestigahan ang anomalya. Sinabi ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na nangyari ang ghost students anomaly noong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Na-imbisigahan po Corrupt. ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po na. Kurap si Inday. Mababawi na ng pamahalaan ng Kurap si Inday Lustay. Ang dami niyan. Ang dami. Hindi lang yan ang korupsyon niya. Ang dami. Oh. Laptop pa. Laptop. Oh. Undelivered. Bayad na pero wala pa. Oh. Tapos pumutok din yung issue ng yung pamimigay niya ng mga bags, ng mga gamit sa bata. Pinapipirma na yung mga bata, no, yung mga nanay ng mga bata na binigyan daw pero wala pang nabibigay, pinapirma na. Ang daming korupsyon ni Inday. Pero si Inday ayaw humarap. Lahat ng klase ng pagharang sa trial, sa impeachment trial, ginagawa niya para lang hindi matuloy ang trial kasi alam niya na wala kasi siyang isasagot. Kasi nga, alam niya na talagang nangurakot siya, na talagang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Nagnakaw talaga siya, kaya wala siyang isasagot. Yun ang katotohanan. Magnanakaw siya. Magnanakaw siya, di ba? 5 milyong piso mula sa 30. Kaya nga inaano nga siya sa trial ayaw niya. Gusto mo, patunayan ko. O sige, mag-trial tayo. Umpisahan ang impeachment trial ni Inday Lustay para mapatunayan lahat. Kasi ang dami ng ang dami ng resibo. Ang dami ng resibo. Kaya takot na takot siya. Kasi siya talaga ay magnanakaw. Kawatan. 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 Diba? Pagkatapos ngayon, nangawat na naman. Pag pumupunta sa iba-ibang lugar, sa nag-world tour para siraan ang gobyerno, tayo ang nagbabayad ng security niya. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Kapal ng mukha. Tignan nyo ngayon itsura ni Inday. Ang taba-taba. Wala kasing trabaho. Kain ng kain, lamon ng lamon, kumukubra, monthly may bayad, taxpayers money, tayo ang nagsusweldo sa kanya, kumukubra, ang taba-taba na. Walang trabaho Paano hindi siya mananaba? Walang trabaho. Punta lang ng punta, liwaliw ng liwaliw sa iba-ibang mga lupalop ng daigdig, liwaliw, manira sa Pangulo, manira sa gobyerno. Walang trabaho si Inday. Hindi siya nagtatrabaho. Kumukubra lang si Inday ng pera, pondo ng taong bayan, magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Sara magnanakaw, Inday Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Sara magnanakaw, Inday Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Magnanakaw. Yung tatay magnanakaw, kuya magnanakaw, yung bunso magnanakaw, pati siya magnanakaw, pamilyang magnanakaw. Diba? Pati yung bunso nila, ang daming kawat sa Davao, pagiging mayor ng Davao, ang daming kawat. Nagrereklamo yung mga taga Davao, mga kaibigan kong taga Davao, nagrereklamo. Kawatan daw yung bunso sa Davao.
mayor, kawatan, oh, pamilya ng mga kawatan. Ayaw ng accountability. Oh, 'di ba? Kaya wala kayo. Hangga't hindi nag-undergo si Sarah sa trial, mananatili siyang magnanakaw. Kawatan. Magnanakaw. Kawatan ng magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Kawatan. Magnanakaw. Buwaya. Sara, Inday Sara magnanakaw. Inday Sara magnanakaw. Inday Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Magnanakaw. Pa. Inday Sara magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw. Ayaw bumaba sa pagkabipi dahil marami pang nanakawin. Magnanakaw. Ang taba-taba na niya kasi paano siya hindi mananaba? Kain ng pera na hindi naman kanya. Lumalamon galing sa taxpayers' money. Kubra ng kubra. Wala namang trabaho. Hindi naman nagbabanat ng buto. Kapal na mukha na kapal. Diba? Kapal na mukha. Diba? Meron pa ditong si Pulong Duterte. No? Si Pulong naman ang yan. Yan. Si Pulong kasi masyado kasi ito si Pulong, no? Ayan, tuloy. Etong si Pulong, nag-question, no? Ang sabi niya, baka si Sandro daw ang pumili doon sa bagong Speaker of the House. So, sunog siya kay Sandro. Ang sabi ni Sandro, naku ma'am, baka style niya yan nung anak siya ng Pangulo. Diba? I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, makikita din niya. Naku naman Sandro, alam mo namang hindi pumapasok yan eh. Inom-inom lang yan, bar doon sa bar, mga babae, yan, iyot man, ganun yan eh. Mag-iyot-iyot lang yan sa mga babae doon, mag-inom-inom. Yan naman ang trabaho niyan sa Davao eh. Kumukubra ng pera yan, pero hindi yan, kumukubra ng pera, ng pondo, ng sweldo, pero walang ginawa yan, kundi mag-inom-inom sa bar, mag-table-table sa mga babae, mag-iyot-iyot. Yan yung trabaho niyan. Mana sa tatay, mana sa kapatid din. Kaya Sandro, hindi mo aasahan na makikita sa Congress yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba mga kaibigan, pati mga taga-Congress, tinanong ko, madalas ako na sa Congress, tinanong ko, nakikita niyo ba yan si Pulong? Ano sabi nila? Hindi nila nakikita si Pulong. My God. Yung alam niyo yung Sahara Desert, di ba pag umulan dyan, isang beses sa isang taon umuulan sa Sahara Desert. My God. Kung isang beses lang umuulan sa isang taon sa disyerto, mas madalang pa sa ulan ng disyerto kung pumasok si Pulong. Kasi hindi talaga pumapasok. Kita nyo, nung SONA ng Pangulo, pumasok lang siya kasi para ipakita na mag-walk out. Yun lang. Kumbaga, pumasok lang siya kasi gusto niya magdrama. Pero kung sasabihin mong papasok siya, hindi pumapasok si Pulong Duterte. Tamad yan. Katulad din yan ni Sara at saka ni Baste at saka ng tatay niya.
mga tamad. Mahilig sa inom-inom, inom-inom. Oh. Mag-iyot-iyot sa babae. Oh. Magtibol-tibol sa mga babae, mag-iyot-iyot. Oh. Yan ang hilig ni Pulong. Oh. Kaya ito napahiya talaga siya. Napahiya siya kay Sandro. Tapos sabi pa ni Sandro, but I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Baka ngayon, busy na ngayon si Pulong. Siguro, sabi ni Pulong, naku, baka imbestigahan tayo dito. Naku, gawin niyo ito, itong mga flood control dito na pinabayaan natin, gawin niyo yan. Siguro, hinahanap ni Pulong ngayon yung mga hilong talino, siguro siya ngayon. Kasi may iimbestigahan. Bakit 51 billion pagkatapos ganito, nagbabaha sa Davao? Diba? Kaya hilong-hilo na ngayon si Pulong. Naghahanap siya ng paraan para ayusin yung mga flood control sa Davao. Kasi ang Davao ay bumabaha. Diba? At saka, dapat ayusin niya yung mga squatter. My God! Kung hindi pa dahil sa Pangulo natin, nagpagawa ng mga condominium, no? Condominium style na mga pabahay, hindi pa magkakaroon ng pabahay sa Davao City. Take note, ang nagpagawa ng mga condominium na mga pabahay ay si Pangulong Bongbong Marcos. Take note, 30 years na ang mga Duterte. More than 30 years na ang mga Duterte sa Davao. Pero, ang mga squatter talamak. Ang daming squatter. Pero ngayon, na naging Pangulo si PBBM, pinagawa ni PBBM ang napakaraming mga pabahay sa Davao City. Mga condominium ang pabahay ni PBBM sa Davao City. Diba? Kaya, pasasalamatan nyo ang Pangulong BBM forever. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kayo magkakaroon ng pabahay. Dahil pinabayaan kayo ng mga Duterte na inyong iniidolo. Diba? Anong ginawa ng Duterte? Nakaw. Magnanakaw ng kwarta. Puro nakaw ang ginawa. Buwaya. Ang daming mga buwaya sa Davao. Ang daming mga buwaya sa Davao. Diba? Galit na yung mga DDS. Ano kayo? Galit na kayo, no? Kasi, sunog na kayo. Burn na kayo. Diba? So, magpapaalam na ako, matutulog na ako. At para bukas naman tayo mag-usap, no? Maraming salamat sa mga pro-government, sa mga Pinklawan, sa mga DDS, sa mga Iskonian, at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye.